Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelism. At ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwan na ganyan sa Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mensahe ng Panginoon Kristo sa simbahan. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan. Ang na pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos. Pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. Ayon po dito sa pahayag, Kabanata 3, talatang 8 at hanggang 12. Ito po ang mensahe. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayanan mo. Ngunit sinunod mo ang aking turo at tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. Pakinggan mo, padudulugin ko sa iyo at payuyukurin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap na Hudyo upang maligtas kita. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Darating ako sa lahat nun. Iingatan mo ang katahingiyang nasa iyo upang hindi maagaw ni man ang iyong korona. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng Diyos at hindi na maaari doon magpakilanman. Inukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Purihin sa kanya ang aking bagong pangalan. Pagpatuloy po natin sa pahayag pa rin, Kabanata 2, talatang 2 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong papagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang nagpapanggap na apostol at napatunayan mo sila'y mga bulaan. Alam kong may matyaga ka, nagtiis ng maraming kahirapan alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal. Tulad ng dati. Alalahanin mo ang dating mong kalagayan. Pagsisiya mo at taligdan ng iyong masamang gawa at gawin muli ang ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, ako at aalisin ko sa kinalalagyan mo ang iyong ilawan. Kung may pagdinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halaman ng Diyos. Ipagpatuloy po natin sa pahayag pa rin, Kabanata 2, talatang 9, talatang 22, talatang 24, hanggang 9. Ito po ang mensahe. Nalalaman ko ang ginawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. Nalalaman ko ang hindi ka kahit sa nung una, ginawa mo ngayon. Ngunit ito ang masasabi ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel ang bawaing nagpapanggap na sugo ng Diyos. Nilinglan niya ang aking mga lingkod. Ibinulid sa kahalayan at inidyukan ko mapagkain. Inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisin at taligdan ang mahalay na pamumuhay. Ngunit ayaw niya magbago. Pakinggan mo, nararatay siya sa hindi ang mga nagkayampi sa kanya. Magdaranas sila ng matinding kahirapan kung hindi siya nila pagsisisihan ng masamang kanilang ginawa sa ating sarili niya. Ngunit ang ibang mga taga-Tiyatira na hindi nakinig na masama at ni Jezebel at hindi natuto na tinatawag na malalim na lihim ni Satanas ay hindi ko bibigyan ng pasanin. Sa magtatagumpay ay tutupad ng kalooban ko hanggang wakas ay ibibigay ko pang mahalang gaya ng tinanggap ko sa aking ama. Ang pamamahala sa mga bansa, mamamahala siya
sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin niya ang mga bansa, gaya ng pagdurog sa mga palayo. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Kung may pandinig kayo, dinggin mo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible World Season. Ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal po ito at Espiritu sa tumingin ng ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman ay maliliwanag ko po sa inyo ang mga ito mula po sa tema na ang mensahe ng Panginoon Kristo sa simbahan. Nais pong ipabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo sa lahat ng simbahan o sa lahat ng mananampalataya na nais niya na tayo ay magkaroon ng maigting na pagtsatsaga, maigting na pananampalataya at pagmamahal sa ating banal na Panginoon upang ating maisakatuparan at ating maisagawa ang kanyang kalooban mula dito sa mabuting balita. At tayo ay mapagtagumpayan ito hanggang sa takdang panahon. Mapagtagumpayan natin ang kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamumuhay na ito, anuman ang ating kinaharap, at makamit natin ang kanyang gantimpala sa atin pagdating ng takdang panahon. Natin ang gantimpala na ipagkakalob sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos kung mapapagtagumpayan natin ang pamumuhay na ito sa kabila na napakaraming kahirapan, pagdurusa, puso upang tayo ay hikayatin sa pagtalikod sa Diyos, pamumuhay sa kadiliman o kasamaan, lalong-lalo na sa pamumuhay sa ilalim ng lihim na panukala ni Satanas. Kung tayo ay hindi natin isasabuhay ang hikayat ng demonyo o anumang uri na kasamaan, mapapagtyagaan natin na mamuhay ayon sa mabuti, Panginoon Diyos o mabuting balita, anuman ang ating inaharap na kahirapan, anumang kasamaan at malampasan natin ito at ipagkakaloob sa atin ng banal na Panginoon Diyos ang kanyang gantimpala pagdating ng takdang panahon natin, hindi lamang pagdating ng takdang panahon mula sa pang-araw-araw natin pamumuhay. So kung tayo ay makisunod sa kanya, nakatulog tayo na mabuting pamumuhay sa pang-araw. Iingatan niya tayo hanggang sa takdang panahon, hanggang sa kaligtasan spiritual. Ipagkakaloob niya sa atin ito at ang tayo ay magkaroon ng buhay na tayo ay makasama sa 1,000 taon na pamamahala ng banal na Panginoon Yesu Kristo. Either tayo umabot ng spoilage, bubuhayin niya tayo na para makasama niya, or tayo ay hindi mamamatay ay makasama tayo sa kalooban ng pamamahala sa loob ng 1,000 taon. Kasama tayo mamahala ng Panginoon Yesu Kristo kung mapagtatambayan ang pamumuhay na ito at bibigyan tayo ng posisyon para dyan o makakasama tayo sa iba't iba nating kakayanan na kaloob niya. Kaya huwag mawawala ang ating pag-ibig, ang ating katapatan, ang ating pagtitiis upang malampasan natin lahat kapag pag-ibig natin. Yan ang nais ng banal na Panginoon na design niya sa ating simbahan, kagaya ng ginagawa ng ating Papa ngayon, yung sinod, maraming mga sinod ang mapagtulumpayan natin ang pamumuhay na ito mula doon sa mga kaparian at tayong mga nanampalataya at mahikayat natin ang lahat sa kalooban ng Panginoon Diyos na gayon ay ipapagkaloob sa atin pagpapala at gantimpalang ito pagdating ng takdang panahon. Hindi anuman yung kasamaan na nasa na bumabagabag sa atin, mga kalaban sa atin, kung may permilo, humingi tayo sa amin ng liganan, hindi tayo pababayan ng Panginoon sa Kristo sapagkat maging ang demonyo ay payuyukurin niya sa atin upang ipakita ang pagmamahal niya sa atin. So, sa lahat ng bagay ay tayo ay kanyang gagabay. Ipakita ng Panginoon sa Kristo ang pagmamahal niya sa atin kung tayo mananatili sa kanya sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at pananampalataya sa Panginoon. Kaya anumang uri ng ating kaharapin, hindi niya tayo pababayaan. Pag hindi nyo, payuyukurin niya sa harapan mo o sino mang mga
makakalaban sa iyo kung ikaw ay mananampalataya ng lubos sa iyong sa pananampalataya mo sa Panginoon. Hindi niya tayo mapabayaan. Kaya tayo maging matigas tayo mga nananampalataya sa simbahan, at yung mga nagpapairan nito, pinamamahala nito, at sa lahat ng pinagkalooban ng pagpapala ng Panginoon. At muli, sana nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa pagbabahagi ng Bible Manifestations, at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan. At sa buhay ang mabuting balita mula dito sa partikular sa mensahe nito ng ating banal na Panginoon Diyos, upang tayo ay nabigyan ng pag-asa, tayo ay maipagkaloob sa atin yung gantimpala pagdating ng gabayan niya at gabayan niya tayo sa yan. At tayo ay patuloy na nananampalataya ng gawain ng banal na Panginoon sa Kristo at banal na Santa Maria. Patuloy ng kanyang pagmimala ng pagmimilagro ng banal na Santa Maria, na tayo ay gabayan ng kanyang kaliwanagan. Gabayan na tayo ng banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro, kaliwanagan at pagpapala sa pagbabahagi ito ng mabuting balita ay ating mahikayat sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, at kayo ay mahikayat sa pananampalataya at magkaroon kayo ng kaligtasang spiritual. Sana tayo patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at pagmimilagro, at iba't ibang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, mula sa kaliwanagan ng Panginoon Diyos at iba't iba niyang kapangyarihan. At doon sa interfaith unity, tayo'y maliwanagan ni Banal Santa Maria, at patuloy tayo magkaisa sa ating mga reliyon. At unawain natin ito, ang ating mga iba't iba mga pananampalataya. Sa gayon ay mula sa iba't iba nating pananampalataya ay hindi tayo magkakaroon ng hindi magkakaunawaan ng sa karasan at mga bakot. Mahikayin natin ang bawat isa, ang bawat komunidad, ang mga bansa, ang mundo sa pagkakaisa, kapayapaan at pagtutulungan at pagmamahalan. At doon naman sa Vatican Church at CBCP, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria, at patuloy niyo pagbukdurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at sa ating munting kakayanan, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita ay ating dinadalangin ang gabay ng banal na Panginoon Diyos ng kanyang kaliwanagan, na tayo ay gabayan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, at sa pagbabahagi ng balita, at kayo ay mahikayat sa pagtaniman nito. Doon naman sa ating mga kapamalaan, kayo ay magabayan at maliwanagan kayo ng mabuting balita ng banal na Panginoon. At kayo ay mamahalan ng mabuti, matuwid, at tugunin niyo yung karapatan ng tao. Kaya kayo ng patas ng justisya. Sa gayon ay makapamumuhay ng patas ayon sa karapatan, at ito ng inyong mga nakasakupan, at hindi sa lahat ay makapanampalataya sila sa Panginoon at sa magaan ayon sa karapatan. At magandang hapon sa inyo lahat, at muli sana ay naihatid mo naman natin sa inyo o naibahagi sa inyo ang mabuting balita, at kayo ay nagabayan ito at sa kaligtasan. Magandang hapon sa inyo lahat, at